Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Debate? Ikaw na rin ang nagsabing si Butterscotch ang kabayong sinakyan mo. The horse is mine. Paglilinaw na sabi niya rito. Correction, Your Honor. He was yours. Was not is. Ibig sabihin hindi na ngayon. Nakangisi nitong kontesta. Naramdaman niya ang biglang pagbulusok ng dugo niya paitaas sa kanyang ulo. What's so funny? At ang damuhong ito, lalong gumagwapo kapag ka nakangisi. Kakainis. Keep your cool, princess. Paalala pa nito sa kanya. We are civilized people. Pag-usapan natin to ng maayos. Princess? Sinong princess? Ikaw. Pinasadahan siya nito ng isang nakakalokong tingin. My Princess Sarah. Give me back my horse and don't call me names, she demanded, with as much authority as she could muster. Ayoko makipagdebate dito sa daan. Sa bahay ko na lamang tayo mag-usap. Utos nito. Hindi nito ininda ang pagmamatigas niya. Akala siguro nito ay basta na lamang siya susunod sa anumang iutos nito. Mr. Quintin, hindi ako tanga. Laki ako sa Maynila. Kung ang mga babae rito ay basta-basta na lamang sumasama sa mga lalaking hindi naman nila kilala, ibahin mo ko. Matapang niyang linta niya. At ba't naman ako sasama sa'yo? Gayong isa kang mabilis niyang pinaganang isip upang makalikha ng mapanirang salita na aakma rito. Isa kang magnanakaw. Taas noo pa niyang bulalas dito. At isa ka namang trespasser. Pareho lang tayo. Balik nito sa kanya. Look, ayoko makipagtalo sa'yo. Akit ako ng bundok. Kung interesado ka kay Butterscotch, sundan mo na lamang ako papunta sa bahay. If not, maaari ka nang bumalik sa tinitiran mo. Ani nitong tila naiinis na tinalikuran siya. Naiwan siyang nakatunganga kasama si Atlas. Kinabig niya ang renda nito upang sundan si Marco. Damn! I want Butterscotch back! So, he is Sir Marco? Ani ni Sarah sa sarili. Narinig niya yon nang tawagin ito ng gayo ng isang babaeng nakasalubong nila. Malinaw iyong nagsasaad na ito ang nagmamay-ari ng hasyendang nilalakaran niya. Malayo sa inakala niya na isa lamang itong utusan dahil malakas ang sampalataya nito sa sarili. She was almost intimidated almost. Isa pa, masyado rin itong Inglesero para maging isang simpleng trabahador ng asyenda. Princess Sarah, welcome to Hacienda Carmencita. Seryosong anunsyo pa nito. It was named in honor of my mom. Namatay siya matapos niya akong isilang. Naiinis man siya rito, ay hindi naman niya napigilan ang humanga. Parang ginugupit na litrato sa isang magazine ang tanawing bumungad sa kanya. It was even better than their previous hacienda. Ito ang nakabili ng malaking bahagi ng lupain nila. Idagdag pa ang ilang ektaryang lupain sa kabilang ibayo. Pinagyaman nito ang nabiling lupa, hindi katulad ng sa kanila na nakatiwangwang. Umibi si Marco mula kay Butterscotch
Pagkaibis niya ng saddle ni Atlas, ay naawa siya sa kabayo. Saglit na pagtakbo lamang ay mukhang pagod at lumawit na kaagad ang dila nito. Isang tauhan ng asyenda ang lumapit sa kanya at kinuha ang renda ni Atlas sa kanya. Dinala ng lalaki ang 2 kabayo patungo sa kwadra. Kasalanang tawaging isang ordinaryong bahay lamang ang tinitirhan ni Marco. Hindi yon nakakahiyang itabi sa mansyon ni Derek sa Corinthian Village. Bagamat hamak na mas malaki ang pag-aari ni Derek, wala rin naman siyang maipipinta sa bahay ni Marco. Derek Mansion was hag and imposing while Marco was charming. It was cozy. Isang mansyon na masarap tirhan. Ang disenyong iyon ay kawangis ng mga old Spanish mansions. Very romantic. Pinalilibutan ng namumulaklak na mga halaman ang paligid ng mansyon. Iginiya siya ni Marco patungo sa malawak na portiko. Isang katiwalang babae ang sumalubong sa kanila. Aling Ising, pakidalhan niyo nga po kami ng mami merienda. Malambing nagagad ni Marco. At saka kaping barako para sa akin. Ano naman ang para sa'yo, iha? Baling sa kanya ni Aling Ising. Mainit na tsokolate po. Bahagyang itinaas ni Marco ang isang kilay nito nang makaalis na ang katulong. Mainit na tsokolate. Akala ko'y tsaa ang hilig ng mga babaeng tulad mo. Puna kaagad nito. It's good you are not dieting. Masyado ka ng payat. Pwede ka nang magtago sa likod ng poste ng Meralco. Napatawa siya sa sinabi nito. Ibig mapataas ng kilay niya dahil ang lakas ng loob nitong mang-insulto. Hindi ba nito alam na ang klase ng katawan niya ang ipinagkakapatayan ng mga babae sa Maynila? Sukdulang isang piraso ng celery na lamang ang kinakain ng mga ito para maging kasing slim lamang niya. Mr. Quintin, pwede ba? Huwag mong ibigay ang opinyon mo kung hindi naman yun hinihingi. Payo nito, natigib ng sarkasmo. Please, tawagin mo ako Marco. I hate formalities. Marco? Subok na bigkas ni Sarah. Tama nga ito. Mas magaan yon na pakinggan kaysa Mr. Quintin. Isang nakakahawang ngiti ang pinakawalan nito. Pinilit niyang huwag magpa-apekto. God, why was he so gorgeous? Piping reklamo niya sa may kapal. Napanatili niyang diretso ang kanyang mukha nang siya'y magpatuloy. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Pag-usapan na natin si Butterscotch. Umarkong muli ang kilay nito. Are you always this impatient? Hindi na niya ito nasagot dahil bumalik si Aling Ising. Bit-bit ang kanilang mga inumin at isang plato ng barkilyos at otap. Kaagad siyang ginutom sa kanyang naamoy. Even the aroma of it was delicious. Kombinasyon ng freshly brewed coffee at sweet, creamy chocolate. Pansamantalang nabura sa kanyang utak ang pakay na ituon niya ang pansin sa pagkain. Saglit niyang nakalimutan ang paglipas ng oras. I want my horse back. Giit niyang muli kay Marco. Nang mahimasmasan siya. Matagal nang nakaalis si Aling Ising. Napangalahati na niya ang kanyang iniinom na tsokolate. At nakakailang piraso na rin siya ng barkilyos at otap. Nawiwili na siya sa pagpapasakay ng lalaking ito. Okay. I'm ready for serious talk. Kalmanteng sagot nito sa kanya. Pero, punasan mo muna ang bigote mo. Dali-dali niyang pinahira ng tissue ang kanyang bibig dahil nalagyan niyo ng front ng milk chocolate
Kung pwede lang, ay magtago siya sa ilalim ng mesa dahil nakaramdam siya ng pagkapahiya na makita nito ang front sa ibabaw ng labi niya. Turn off. Tila kapag kaharap niya ito, ay nawawala yata ang etiquette na natututunan niya sa finishing school. Tapatin mo nga ako. Susog niya rito matapos ipunin ang lahat ng natitira niyang dignidad. May bala ka pa bang ibalik ang kabayong yon? O nag-aaksaya lamang ako ng panahon dito? Pinamaywangan niya ito. Maybe I should talk to my lawyer. Hep hep. Awat ka agad nito sa kanya. Masyado ka namang agresibo. Sabi ko naman sa'yo lahat ng bagay na dadaan sa mabuting usapan. Hindi ko naman balak na alisan ka ng karapatan kay Butterscotch. Pareho tayong nagmamay-ari sa kanya. It will be dual ownership. Nalukot ang kanyang muka. You don't own him, I do. Yes, I do. Walang kaabog-abog nitong kontesta sa kanya. Ipinagbili siya sa itay ko ng dati ninyong veterinaryo. Your mother ordered to put the horse down. Ipinapapatay na niya ang kabayo mo. May mga papeles akong maipapakita sa iyo. Halos marindi siya sa mga binitawan nitong mga salita. Alam niyang pinaturukan noon ng kanyang mama ang kabayo na gamit ng papa niya na hindi niya tinutulan. That was a mad horse. Pero hindi sinabi sa kanya ng mama niya na ganun din ang ipinagawa nito kay Butterscotch. Nilisan nilang mag-ina ang asyenda matapos mailibing ang kanyang papa. Tanging ang mama na lamang niya ang bumalik sa Pontevedra para lamang asikasuhin ang pagbebenta ng malaking bahagi ng lupa ng kanyang papa. Pagbalik nito sa Maynila, ay pinababatid nito sa kanya na minsan ay nagwala si Butterscotch. Ayon dito ay tumakas ang kabayo mula sa kwadra at walang tauhang nakapigil dito. Magmula noon ay hindi na muling nagpakita pa ang kabayo. Tanging si Atlas lamang ang natirang kabayo sa Pontevedra. You are lying. Ako saniya kay Marco. Aminin mo na ninakaw mo ang kabayo ko. Mas madali yung tanggapin eh. Kaysa ang katotohanang nagsisinungaling ka. Nagsasabi ako ng totoo. Sinalubong nito ang kanyang tingin. Saksi si Mang Pidyong sa lahat ng nangyari. Ba't di mo siya tanungin? Akala niya wala ka ng interes na makitang muli si Butterscotch. Dahil ipapaalala lamang ng kabayo sa iyo ang trahedya na naganap kay Fidel. Kaya hindi na binanggit sa iyo ni Mang Pidyong ang tungkol sa bentahan. Pati na ang bagong may-ari ng kabayo mo. Hindi na niya napigil ang tila nakadagan sa kanyang dibdib at tuluyan na siyang napahagulhol ng iyak. She was so frustrated. Nahanap na nga niya si Butterscotch pero hindi naman pala yon mapapasa kanya. Marahil kung nasunod pa ang kanyang mama ay matagal na sanang patay ang kanyang kabayo. Napabuntong hininga na lamang siya sa pagitan ng paghikbi. She was pathetic. Dalawang beses na siyang nakitang umiiyak ng lalaking ito at hindi tahimik at dignified ang kanyang pag-iyak na mga sandaling iyon. She was bawling like a baby. Matagal bago dumalang ang kanyang pagsinghot, dala ng kanyang pag-iyak. Okay ka na ba? Concern itong tanong. Sa pagitan ng pagsinghot at pagpahid ng luha sa kanyang mga mata, ay nakuha na niyang tumango. Huwag ka nang malungkot. Alo pa nito sa kanya. I'm not really a bad guy. Hindi ko naman sa'yo ipagkahait si Butterscotch eh. Bahagyang nagliwanag ang kanyang mukha. Talaga? Yap. Kaya lang may kapalit. Muli siyang napasimangot. Sabi na nga ba there was a catch. Akala ko ba hindi ka bad guy? Bakit may kapalit pa? Dahil hindi rin naman ako santo, nakangisi nitong sabi. Aba,
Ginastusan ko rin naman yun eh. He was properly trained. Pinapakain ko yan at pinagbabitamins pa. Mabisyong kabayo. Lagi ko pa yung pinapakonsulta sa veterinaryo. Personal ko yung kinakalingan noon. Nung nagkakasakit, inaalagaan ko yan. Minamahal. Tama na! Tama na! Pigil niya sa mahaba nitong linta niya. Maiiyak na naman ako niyan eh. Kailangan ko ng return of investment. Anitong muli. Sabi na nga ba may nasisilip na ako kung saan patutungo ang usapang ito. Ayon nga sa kanya, it's all about the money. It's all about the jam-jam. Ang mga tao talaga, mukhang pera. Pumapayag akong bayaran ang lahat ng nagastos mo kay Butterscotch. Pero, hindi ko pa ngayon maibibigay ang pera. Makikipag-bargain niya rito. Bigla tuloy niyang naisip na kapag naging ganap na pakuldo na siya, ay magkakaroon na siya ng sapat na salapi para matubos ang kanyang kabayo. Hindi naman pera ang kailangan ko. Your service will do. Muntik na niya itong masampal sa sinabi nito. Mabuti na lamang at napigilan niya ang kanyang sarili kundi dalawa na ang maipupula nito sa kanya. Hindi lamang siya iyakin, kundi bayulente pa. What do you mean by service? Salubong ang kilay niyang asik dito. Marco shackled. Ang sarap niyong pakinggan. Kung hindi lamang nakakahiya, ay ipapaulit niya ang ginawa nito. Hindi yung service na nasa utak mo. Honest to goodness labor. Humanda kang magbigay ng extra help sa asyenda sa tuwing kailangan ko yon. 22 ka na, hindi ba? Tama lang na matuto ka ng ilang mga trabaho. Sandali siyang nagnilay-nilay. Naisip niyang walang masama sa honest to goodness na nabanggit nito. Mukha nga makakabuti pa yon sa kanya. Para naman makatikim siya ng tunay na trabaho bago siya magpakyut sa kumpanya ni Derek. Naglahad itong muli ng kamay. Ano, deal? Sa pagkakataong iyon, ay tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Deal. At dito na po natatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you and God bless all.